Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction, opinion itong post ng Lyrical Universe tungkol ito sa prediction ni ex-Senator Trillanes kung sakaling maging presidente si VP Sara by 2028. Yan na. Ito, sabi niya, remember, with Pulong, gagawin niyang speaker yan. Si Baste, nakita nyo yung pagkasanggano na yun? Gagawin niyang cabinet secretary yun. Yun ang magiging Pilipinas sa ilalim ni Sara Duterte. Ay, nako, naging Nostradamus na po ang ating dating senador. Trying to be relevant. Okay? Panahon ni PRRD, may nabasa akong article ata na mayroong plano sa Kamara na gagawin nilang Speaker of the House si Congressman Pulong Duterte. Nung nalaman yon ni PRRD, nagsabi sa kagad, no way, hindi ako papayag. Yan ang sabi ni Tatay Digong. Kaya tignan nyo, panahon ni Tatay Digong, si Congressman Pulong, simple lang siya na kongresista. Hindi siya masyadong pumapil. Kaya sino ang mga naging Speaker of the House? Yan, Pantaleon Alvarez. Mamaya, pinalitan siya ni mga nauna pala, Pantaleon Alvarez, then Gloria Macapagal Arroyo. Yan, nagpalitan sila. Kaya, Congressman Pulong, wala. Simple lang. So, itong prediction ni Senator Trillanes, malayong mangyari ito. Malabo, I don't think so. Anyway, prediction niya lang yun. Baste, sabi niya, gagawing cabinet secretary. Anong posibilidad? Ano namang cabinet secretary ang hawakan ni Baste? Again, I disagree. Pangalawang term pala ngayon ni Mayor Baste. At kung by 2028 magpresidente si VP Sara, may remaining term pa siya as mayor. Kaya tingin ko, magtutuloy-tuloy si Mayor Baste sa Davao City, tatapusin niya ang kanyang termino. Hindi nila iiwanan ang Davao City. Kaya itong mga prediksyon ni ex-Senator Trillanes, napakalayo. Naprapraning na siya sa mga Duterte. At saka, maganda rin ito kasi parang nararamdaman na nila na naka-momentum na si VP Sara sa pagiging presidente sa 2028. Kasi nga, yung nangyari sa impeachment complaint na ibinasura ng Korte Suprema, makikita mo dito na ano na sila natataranta na paano nila aalisin sa equation si VP Sara. Okay, so, granting, mag-file ulit sila ng impeachment complaint 2026 at aayusin na nila, wala nang magkakaso sa Supreme Court dahil lesson learned at makakaabot sa Senado. Anong mangyari sa Senado? Ang daming nakapwesto na ang mga Duterte Black doon na tulungan ang Duterte Black, laking tulong nila sa pagiging Senate President ni Senator Escudero. So, maganda na yung samahan na mga dating Escudero Black at Duterte Black nagsama na. Sino mga loyalista ni Escudero? Alan Peter Cayetano, si Jingo Estrada, Joel Villanueva. Ito puros mga nakikita ko
buong-buo ngayon ang mga senador na susuporta kay BP Sara. Kaya kahit every year pa sila na magsampa ng impeachment complaint, hindi yan makakalusot sa Senado dahil siguradong maa-acquit palagi si BP Sara kahit every year, 2026, 2027, wala talaga. Manigas na lang sila. Kaya ito na, itong ganitong prediction ni si ex-Senator Trillanes, it means na they're now preparing themselves for a Sara Duterte presidency. So anong mangyayari pag upo niya? Isa ang nakikita ko dito, si General Torre. siya ang number one na hahabulin itong pinagdaanan ngayon ng mga Duterte, yung nangyari lalo na kung knock on wood, wala sanang masamang mangyari kay PRRD. Kung hindi pa siya makabalik sa Pilipinas by 2028, nandun lang siya, talagang ang humanda ng maigi, yan si General Torre. Yung mga na-involve sa pagkidnap, General Marbil, yung si Secretary Boying Rimulya na baka mamaya maging ombudsman. Kaya kung naging ombudsman, untouchable na siya. Pwede rin siyang ma-impeach pala. 'Di ba? Impeachable official ang ombudsman. Yung group effort, Secretary John Vic Rimulya, Secretary Anyo, Secretary Gibo Chodoro. Ayan yung mga But I'm sure kung mananalo si BP Sara, ibalanse niya yung paghahabol sa mga ng alipusta nagpahirap sa kanila at saka yung pagsiservisyo sa taong bayan. Naniniwala ko, nagdarasal ako everyday na itong mga Duterte is makabalik sa pwesto. Kasi naramdaman ko mismo yung tapang, malasakit, pagmamahal nila sa bayang Pilipinas. Kaya sa ngayon, unstoppable si BP Sara on her journey na maging presidente sa 2028. Kaya ito, nagpre-predict na sina ex-Senator Trillanes. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talaandig ng Bukidnon. Dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Abot na gid ang yero. Ihatag kang anti para nga ma-repair nila ang ilang mga daot nga balay. Karon mo na ni ang atopsan tagaan na mo gero silupin og sako lang. Ang gero mo pud ningal kuan na gid kayo, daot na gid kayo. Og karon ante pila na day ka tuig ang imong balay? 35 ra ni ka tuig. Oo. Nagpasalamat ko kay hanabangan mi aron ma-repair ang among balay kay tan-aw ga kuan na gatuluan na. Oo. So, ang imong atopante nga yero gisapawan lang nimo og mga silupin. Silupin. Oo. So pila na day kabukante imong anak? Siya man ang kabo. Siya. Siyam kabuk imong anak. Nawala ang isa. Nawala ang isa. Oo, ang imong edad ante pila na pod? Kuan naman ko. 55 na. 55 na ka. Oo, so ang edad ni tatay, 72. 72 na si tatay. Oo, ang inyong pagkuan ante sa inyong panginabuhi. Kuan. Mga gabi ug mais. Gabi lang og mais. Oo, nani man gid ante nga mukaon man gid ta bisag unsa. At least nga makakaon ta. Oo, so karon ante mag-atop na mo. Oh. Lagi. So ang kuan ante, kinsay mo tabang sinyo sa pag-atop? Kana ang akong anak. Kanang imong anak ra.
Oo. So salamat, naman makuantate nimo kay tigulang naman. tigulang na. Oo. So salamat kayo ante. Ang nanguha manggani sa kahoy ako ra. Ikaw rang nagkuha ka. Kay di man na makapamili sa kay kuan man. Naayang sakit. Oo. Sige ante, salamat. Ko kay nahanabangan mi